Runaway worker o takas ang bansag sa mga tulad ni Baby. Kwento niya sa akin, ngayon naghahanap siya ng paraan para maayos ang kanyang sitwasyon. Kapag nakauwi ka dito sa Pilipinas, anong balak mong gawin? Kaya nga po ngayon, pinag-isipan ko po kung paano. Kasi kung surrender po ako na walang katira-tira, paano na lang po ako uwi sa pamilya ko? Agad siyang tinulungan ng OFW Diaries para makausap ang Philippine Labor Attaché sa Damam nitong July 30. Sabi po na Sir David, sabi niya sa akin, kailangan niya susurrender ako sa pulis, mag-ano ng affidavit, then i-direct nila ako sa SWAT. Pag nasa SWAT na po ako, ipapractice nila yung papers ko, baka abutin ako ng buwan doon kasi wala ako naman akong sarili pera para ibili ng ticket ko. So, titiisin mo na lang yung Ikaw na yung minaltrato, ikaw pa yung makukulong. At kapag wala kang ticket pa uwi, mabubulok ka sa kulungan. Sa Middle East, may mahigit 30 OFW na tumatakas mula sa kanilang mga amo taon-taon. So yun talaga yung kanilang pinaka-option na tumakas na lang kesa nga magpatuloy pa yung pang-abusong ginagawa sa kanila ng employer. Ang dahilan nila ay wala daw jurisdiction ng ating embahada na lumapit o mag-intervene dun sa employer. Sa ganong klaseng sitwasyon, ang karaniwan naming ina-advise sa mga OFW on-site at ganun din dun sa kapamilyang lumalapit sa amin ay makipag-ugnayan sa ating embahada. Dahil sa pakikipag-usap ni Baby sa Labor Attaché, agad na nagpadala ng sulat sa POEA para makontak ang agency ni Baby. Naipaliwanag rin kay Baby na kailangan niyang mamalagi muna sa Saudi Social Welfare Agency o SWA para maproseso ang kanyang pag-uwi. Pero tila may agam-agam pa siya rito. Kung malagay po ako doon, nandun na po ako naka-stay na, hindi na po ako makapagtrabaho sa labas. Kahit delikado, pinili pa rin ni Baby na magtrabaho muna sa bahay ng kapwa Pilipino sa Damam para may maipon pa kahit kaunti. Kaya po ako nagkagalito po. Pangarap ko rin makatapos po sila ng pag-aaral. Kung meron kang mensahe para sa pamilya mo, ngayon na yung pagkakataon para makausap mo sila. Eh, yung kasama ko pagbigay ko nilang pag-aaral. Kasi hindi ko naman ako mag-titito. Ganito yung buhay ko, hindi ko sa akin. Si Baby napakasimple ng kanyang pangarap. Hindi naman niya pangarap yumaman eh. Hindi rin niya nga pangarap na magkaroon ng magandang bahay. Ang pangarap lang niya makapag-aral yung mga anak niya. Kano ba kahirap yun? Ang nakakalungkot, walang malinaw na proteksyon ng mga tulad ni Baby at ang iba pang OFW na nakakaranas ng pagmamaltrato sa kanilang amo. Kaya patuloy silang nakalantad sa panganib. Nakakalungkot na kailangan pa nilang tumakas. Tapos kapag tumakas ka, automatically branded ka as runaway, pwede kang ikulong ng gobyerno doon sa Middle East. Sana hindi na umabot sa ganung point pa ng ating mga kababayan. Maagapan na kaagad ng gobyerno, ma-rescue na kaagad sila at maproteksyonan. Tulad ng maraming OFW, walang ibang hangad noon si Maria Luisa Tayco kundi ang makatulong sa kanyang pamilya bilang isang domestic helper. Pero nang makatungtong siya sa Singapore, nagbago ang kanyang mga pangarap. Ngayon ang kanyang misyon, makatulong sa mga kapuspalad. Sa kagustuhang maiangat ang pamilya sa kahirapan, lumipad patungong Singapore si Luisa Tayco para maging isang domestic helper noong 1993. Pero hindi lang sariling pamilya ang nakinabang sa kanyang sipag at tiyaga. I just want to do something for my less privileged countrymen. At when I reach Singapore, nakita ko yung pagiging solid na support ng mga Singaporeans. So, I really is dedicated na sabi ko, ipagpatuloy ko na para makatulong naman ako in my little way. Sa kanyang adhikaing makatulong, itinayo niya ang Pinocchio's Welfare Fund noong 1999 sa Singapore. Ito yung masasabi ko ay samahan kami ng mga taong gusto namin magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. So, ito po yung mga never say die attitude ng mga
Sa Singapore man nakabase ang foundation, nasa Pilipinas naman ang kanilang puso at nais na matulungan. Pakarami na namin natulungan, hindi na namin matitrace. Mostly ang mga nanay na gustong magkaroon ng livelihood to stay at home to nurture their own children. Ito yung uniform namin sa Pinocchio. Ngayon ay pinagtutulong-tulungan ng mga members ang relief goods na ipapadala sa mga napiling ospital sa Pilipinas. Sa halos lahat ng mga reports na ginagawa ko, lagi kong ine-emphasize yung importance ng malasakit. At kung may isang tao na talagang ine-embody itong malasakit na ito, makikilala natin siya ngayon. Isa siyang OFW, ang pangalan niya ay Maria Luisa Taico. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon. Kumusta po kayo? At naman po. Ate Luisa, kayo po ay isang domestic helper. Alam ko po na ang domestic helper ay hindi naman po masyadong malaki ang sweldo. Hindi naman. Saan niyo nakukuha yung pera na pinagtutulong ninyo sa mga kapwa? Hindi po yung mga kapitbahay po kasi yan. Sinachat ko sila, sinasabi ko nito, kailangan namin ng tulong. Bilang founder, nakatanggap ng Good Samaritan Award si Luisa mula sa Rotary Club of Singapore. May kasama itong cash na humigit kumulang 4 million pesos. I'm just giving back to the community. It is because that money is not for me. Ang maswerteng beneficiary ng malaking halagang ito, isang batang kailangang-kailangan ng tulong medikal. Ipinanganak na nakaluwa ang bituka ni Jo Marie Velasco. Milyong-milyong halaga ang kinakailangan para madugtungan ang kanyang buhay at sa kalagayan ng kanyang pamilya, malabong matugunan ito. Hulog nga raw ng langit ang tulong na nanggaling kay Luisa noong 2002 na operahan si Deo Marie. Ngayon, tinatamasa na ni Deo Marie ang buhay na puno ng saya at pag-asa. Kung wala po siya talaga, talagang wala na tong anak ko. Kaya, Ate Luisa, maraming salamat sa iyo. Habang patuloy ang charity work ni Luisa at ng foundation, hindi naman naging mabuti ang pakikitungo ng employer niya sa kanya, kaya't nawalan siya ng trabaho at napilitang bumalik sa Pilipinas. Hindi niya inaasahang malaking problema pala ang sasalubong sa kanya. Nagkasakit daw po yung anak ninyo at namatay. Hindi niyo ba sinisi ang inyong sarili na hindi niyo siya natulungan, pero natulungan ninyo yung ibang mga tao? Hindi. Ever since buhay pa siya, lagi niya sinasabi, this life ka, hilang at alam mo. Saka, hindi ko kailangan isisisi dahil sinang taong hindi namamatay. Kahit namatayan ng anak, hindi natinag ang adhikain ni Luisa na makatulong sa kapwa. Sa Pilipinas, nagpatuloy siyang tumulong, kaakibat pa rin ang Pinocchios. Nabahagi na ng 3 wheelchairs ang Valenzuela Medical Center sa tulong ng Pinocchios at sa pagsisikap ni Luisa. It was our first time to receive from other country ng donation. Kasi talagang alam mo, ang social service is needing a lot of donations, lalo na sa indigent patients natin dito sa Valenzuela Medical Center. Mas conveniente sa mga pasyente, lalo na kung ambulatory. Sa ngayon, patuloy pa rin si Luisa at ang Pinocchio's Welfare Fund sa pagtulong sa mga nangangailangan. Laging excuse yan ng mga tao na gusto ko sanang tumulong kaso lang hindi naman ako mayaman. Pero nakita natin kay Ate Luisa na hindi mo kailangang maging mayaman para makatulong ka sa kapwa mo. Yung pagtulong ay hindi nabibilang sa dami ng pera mo, pero sa laki ng puso mo. Ang pagtulong kasi sa kapwa ay sabi nga, yan ay isang from the heart. It really is just tumutubo na yan sa puso mo eh.